Mami Con, your mother nanay, at nagbabalik na naman tayo for another delicious recipes. Kasi ito sa top request sa comment box. Alam nyo kung ano yon? Kare-kare. Ayan. So, gagawa natin ng tatlong versions ng kare-kare. Meron tayong traditional beef kare-kare na merong nguso, may tuwalya, merong laman ng baka. Pwede rin maglagay ng buntot ng baka, kaya lang hindi ako nakabili. Then, yung pangalawang version ng kare-kare, which is crispy kare-kare. Ipa-fry natin to ng frozen kasi alam nyo, mas crispy ang crispy pata kapag finray ng frozen. Siyempre, kung meron tayong baka, baboy, dapat meron tayong budget-friendly recipe na kare-kare. So, kasama din yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay, first, meron ako ditong na pinakaluan. Dito ko pinalambutan yung tuwalya, yung nguso, yung laman ng kare-kare. Ito na sila, malambot na. Sa laman, ang ginamit ko is beef kimchi. Masarap yan. Kasi may mga konting lited. Masarap kasi pag nagpapakulo ka ng sabaw na pangkare-kare kung may bias ng baka. Kapag wala at namamahalan kayo, pwede na yung beef cubes. Okay, ang ginawa ko dito, pinakuluan ko muna dito yung mga laman ng baka at yung bias. Tapos sa unang kulo, tinapon ko muna para hindi malansa. Then nagpakulo ulit ako ng tubig. Tapos ang teknik ko dito, para masarap yung sabaw para sa kare-kare, nilalagyan ko siya ng maraming sibuyas na puti. So ang nilagay ko na laman is nasa 2 kilo. Ang sibuyas nito siguro nasa 400 grams. Kahit kalahating kilo, pwede pa yan. Once na kumulo na yan, tinatakpan ko lang siya. Tapos sobrang hina lang ng apoy. So ito, kumulo na siya ng for about 5 hours na. Bago natin gawin yung ating kare-kare sauce at yung ibang vegetables, lutuin natin yung crispy pata. Kung gusto nyong makuha yung recipe na ating crispy pata, ilalagay ko sa comment box or sa caption yung link nito. At bago yan, kukunin natin yung ating shield. Nandito siya. Charan! For safety lang. Pero di ba nung previous video nakita nyo, hindi naman siya ganun katiralsik. Next, iba-blanch muna natin yung vegetables bago natin gawin yung sauce. So, meron na akong kumukulong tubig dito. Kapag nagba-blanch kayo ng vegetables, dapat may naka-ready kayo na iced bath. Okay? Tubig na malamig na may yelo. Kasi para mas maganda yung kulay nito at para mas malutong. Naririnig niyo yung lakas ng ulan? Wala eh, rainy season na ngayon eh. Kaya kung may mga request kayo na alam nyong bagay ngayong rainy season, ilagay nyo lang po dyan sa comment box. Then sa next episode natin, since naku, ang taas ng gasolina, ang taas ng bilihin, gagawa tayo ng mga recipe na pang budget friendly or pasok sa budget nyo. So, gagawa tayo ng mga recipes na kaya ding maluto ng ibang mga mamis dyan. So, blanch lang natin to. Tapos, mainit na rin yung grill pan ko dito. Ito, minuto lang to. Hindi niya kailangan magtagal dyan. Take note, lahat ng gamit ko rito, lahat ng gulay na hugasan na po yan. Kasi kapag pinakita ko sa inyo yung hugasan yan isa-isa, magtatagal tayo dito sa video. That's why yung mga meat natin, naka-pre-cook na din sila. Kasi gusto ko meron siyang grill marks kapag yung pinlating na natin siya. Okay, ito muna. Hanguin na natin yung ating sitaw. Lagyan natin dito sa ice bath. Magpapalamig muna siya dyan dahil galing siya sa init. Ito mabilis lang to, segundo lang to. Ito yung ating na-blanch na sitaw. O diba, look at that, crispy at colorful. Yan. Ito 20 to 30 seconds lang yan. Ibog natin dito. Then, lagyan pa natin ng pechay. Next natin dito yung puso ng saging. Yun ang medyo matagal. Kung meron kayong bisita sa bahay or may handaan, okay yung gantong presentation sa gulay. Okay? Ito, tuturo ko lang naman sa inyo yung basic kare-kare. Ito na yung ating gulay. Lagyan natin dito. Itong puso ng saging, hindi ko agad talaga siya hiniwa. Kasi pag hiniwa mo yan, nagdadagta. Ayun, may dagta agad. Yan, lagay nyo na agad para hindi siya mangipin. Since tatlong kare-kare version ang gagawin natin, dadagdagan natin yung gulay. Diba maganda ang talo kapag diretso siya, matigas. Kita nyo walang uod. Ayan, baliktarin na natin yung ating crispy pata. Diba ang behave niya?
Tapos, ready na itong ating beef broth. Tatanggalin ko na yung bias ng baboy. Nako, sarap simutin mamaya niyan. Since tatlong version nga yung ating kare-kare, magtatabi ako ng beef broth para sa ating budget-friendly kare-kare. Tanguin na natin yung talong. Okay na siya. Yung iba, gumagamit ng toasted nuts, di ba? Tapos, ginigiling nila or bine-blender. Dito sa Malabo, meron kaming ginagamit na giniling na mani. Ito yung giniling na mani na fresh everyday. So, ito yung madalas na nilalagyan namin sa kare-kare namin. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng mainit na tubig para ma-dissolve muna siya. Init. Ayan. Yung ginamit ko na tubig sa kare-kare, mga about 4 to 5 liters of water siya. Ito na yung ating giniling na mani. Ano nga pala to? Nasa kalahating kilo. So, haluin nyo munang mabuti para hindi siya dumikit sa ilalim. Alam nyo, ang sikreto rin ng isang masarap na kare-kare, yung peanut butter na ginagamit. So, this one, ito yung binibili ko, Ernest Peanut Butter. Hindi siya ganong matamis, tapos ano siya, puro siya. Kita nyo yan. So, lalagyan natin dito yan. Since medyo marami yung ating sabaw, about 5 liters siguro to, or hindi lang, more than. Lalagyan natin isang buo. Ay! Okay lang. Nagulat. Pag ganito nakalagay na yung giniling na mani at yung peanut butter, huwag nyo kakalimutan na haluin palagi ha, kasi naglalatak sa ilalim. So next natin yung pangpalapot at yung pangkulay na lang. But before that, check na natin yung ating crispy pata dahil nagpaparamdam na siya. At itong ating puso ng saging, kung okay na rin. Ito na yung ating puso ng saging. Kapag ganitong pumuputok-putok na yung crispy pata, sabihin, malapit na yung maluto. Tapos kapag medyo tahimik na yan, sunog na yan. Hindi, kapag tahimik na yan, ayun, sabihin, luto na siya. Then, lalagyan natin ng ng giniling na bigas. Pero ito, tatansyahin nyo lang didissolve muna natin ito sa tubig, syempre. Kasi kapag nilagay nyo siya sa kare-kare nyo, makikita nyo hindi siya naglalapot. Akala nyo lang yun. Kasi habang kumukulo yan, mas lumalapot siya. Magpenit muna tayo ng pan dito. Para sa ating budget-friendly kare-kare. So, gagamit tayo dyan ng luncheon meat. Gagawin natin crispy yung ating luncheon meat. Before that, meron tayo ditong atswete seeds. So, dalawang klase yung ating atswete, ha? Ito, kapag dark yung kulay, atsweteng basa yan. So, ibig sabihin, lagyan mo lang yan ng mainit na tubig, kukulay na. Transfer natin sa mas malaking bowl. Then, dito na lang tayo kumuha ng mainit na tubig. Dahil babalik din naman siya rito. Yan, babad lang natin siya hanggang sa kumulay. Ayan, kumulay na agad siya. So, para sa ating budget-friendly kare-kare, gagamit tayo ng isang lata ng luncheon meat. So, ito lalagyan natin ng coating para mas crispy, mas dumami, mas kumapal. So, meron tayo ditong itlog. Timplahan natin ng salt and pepper. Next, yung ating cornstarch. Lagyan din natin ng salt and pepper para malasa na rin. Okay. Then, meron din tayong breadcrumbs. Pero kung wala kayo nito, pwede na yung cornstarch, itlog, cornstarch. So, lubog muna natin sa cornstarch. Then, sa egg. So, be sure na babasahan ng egg mabuti yung luncheon meat. Ayan. Kung walang luncheon meat, kung meron kayong meatloaf dyan, okay na okay din. Don't forget na haluin yung ating kare-kare sauce. Then, ready na itong ating atswete seeds. Ayan, kumulay na siya. Dito, tansyahin nyo lang yung paglalagay. Hindi natin nalagay lahat. Tansya muna. So, pag may namuuna ang mga ganong peanut butter, durugin nyo lang sa gilid. Then, titimplahan natin yan ng asin. Okay, mainit na siguro ito. Lagyan na natin yung crispy luncheon meat. Then, yan. Okay. Next, check na natin yung crispy pata. Crispy na. Ayan. So, pwede na to. Kuha tayo ng isang lagayan. Malapit nang masunog. Muntik na.
Yun. So, ito huwag nyo kakalimutang haluin ha, kasi naglalatak sa ilalim yan. Ayan, luto na siya. Ayan, okay. Ayan, tapos na yung ating luncheon meat, crispy luncheon meat para sa ating budget-friendly kare-kare. Gagawa tayo ng sauce niyan. So, turo ko sa inyo para hindi kayo mapamahal. Pwede kayong gumamit ng instant kare-kare mix. So, magigisa lang tayo ng bawang sibuyas. At sibuyas. So, habang ginagawa natin yan, i-dissolve natin itong instant kare-kare mix. So, ma-advise ko na brand na meron si Mamacitas. Okay yan. Sa tap water or sa tubig na hindi mainit. Ito kasi templado na. So, wala na kayong dapat idagdag na peanut butter or giniling na mani. Lagay muna natin yung tinabi ko kanina. Ito yung pinagpakuluan ng ng baka, beef broth. Pag wala kayo niyan, pwede na yung beef cubes. Okay. Pag kumulo na yan, lagay natin yung instant kare-kare mixture natin. Habang ginagawa natin yan, painitan na rin natin itong ating sizzling pan. Dito natin gagawin yung crispy kare-kare. Takpan natin para kumulo. Ang tagal ng buhay. Then, gagatlaan na rin pala natin yung ating crispy pata. Ma'am, gano'ng ka-crunchy? Ito pakita ko sa inyo. Nako! Diba? Gusto kong kumurot. Dalit lang. Ayan no, malapit na maglapot yung ating kare-kare sauce. Ayan. Then, kumulo na yung tubig para sa ating budget-friendly kare-kare. Ito na yung na-dissolve ko na instant kare-kare mix. Okay. Haluin lang natin to hanggang sa maglapot yung sauce. Then, timplahan na rin natin ng salt and pepper. Magagandang gamit sa kusina. lnk.bio/concruz. Okay. Ayan, ako, malapot na yung sauce ng ating instant kare-kare mix. So, ready na to. Then, painitan lang natin to. Ako, matatapos na tayo. Then, eto, lagyan na natin dito yung ating kare-kare sauce. Spread muna natin yung sauce. Okay, ayan. Mainit na. Lagyan natin dito. Lagyan muna natin yung ating luncheon meat. Ayan. Okay, lagyan na natin ng veggies. Ayan, pwede nyo lagyan ng design. Lagyan natin ng puso ng saging. Next, yung ating sizzling kare-kare. Oh, ito yung masarap. Kasing literal na sizzling. Okay, lagyan natin yung ating crispy pata. Lagyan na natin yung ating veggies. Yan, yung ating sitaw. Okay, talong. Saan ko ba lalagay yung talong? Here. Ako, yung puso ng saging, hindi pwedeng mawala yan. Lumubog na ang talong. Ayan, ito na yung ating, ang bigat-bigat. Ang ating sizzling kare-kare. Nako, mapaparami tayo ng kain mamaya nito. Okay, next, mag-assemble na tayo ng ating traditional kare-kare. Okay, lagay muna natin yung meat. Yung kagandahan sa kimchi, meron siyang mga litid-litid. Kaya kung mahilig kayo sa litid, the best meat sa inyong kimchi. Look at that, di ba? Yung tuwalya, face towel. Ang ginagawa ko nga pala dito para walang lansa, nilalamas ko sa rock salt yung tuwalya ng baka at yung nguso ng baka. Then niwawash ko sa running water para matanggal naman yung alat. Lagyan na natin yung kare-kare sauce. Paliguan natin ng meat. Ayan. Next natin yung vegetables. Okay.
Alam nyo, bukod sa simpleng pangkain sa bahay or panghanda, itong kari-kari recipe, pwede nyo magamit na racket. Lalo na yan, malapit nang magpasko, malapit na tayo sa Burr months. Pwede kayo mag-pre-order ng kari-kari. Ayan, ito na yung ating beef kari-kari. Tikiman time! Okay, una kong titikman. Nako, kanina pa ako natatakam dito sa sizzling kari-kari. Ayun o, ang lutong ng balat, grabe. Look at that! Mahilig ako sa talong. Talong kunin natin. At yung masarap na kari-kari sauce. Then yung bagoong. Yan! Kain po! Ang lutong. Kanin, please. Sarap. Next naman, itong lunch and meat kare-kare na budget friendly. Yan. Masarap din. Crunchy talaga yung mismong pinakalabas niya ito. Bumagay yung instant kare-kare mix. Then pinaka-last, yung traditional beef kare-kare na merong uso, tuwalya, at laman ng baka. Oh, medyo maliit. Yan. Okay. Alam nyo, hindi rin masarap ang kare-kare pag wala kang masarap na bagoong. Kaya promise, tuturo ko sa inyo yan. Ang lambot ng uso, ang sarap ng sauce, ang sarap ng bagoong. Lahat masarap. Grabe. Sira ang diet. Kain. Ayokong tantanan, sarap. Ayan, ako sana natakam ko kayo sa aking hinanda ngayon. At kung meron pa kayo mga request na recipe na gusto nyong lutuin ko, padadaliin at pasasarapin natin lalo yan. Ilagay nyo lang po sa comment box ang inyong mga request. And don't forget na i-follow po ako sa aking mga social media pages, TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter. At Con Cruz. Ayan. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and click the bell button para updated po kayo sa mga newly uploaded na mga videos. Hanggang sa ulitin, maraming salamat po sa panonood. Bye!